Tuklasin natin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento na kung saan tatlo lang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Hans, at samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Bagong taon na naman at tiyak na marami tayong putaheng inihanda noong araw na iyon. Patunay ito sa likas nating pagkahilig sa pagkain. Kaya nga sa kwentong bayan natin ngayon ay ihahatid namin sa inyo ang dalawa sa pinakamatatag na kainan na may pinakamasarap na pagkain sa buong Calapan. Dalawang kainang subok na ang panlasa ng mga Calapeño. Ang Mabuhay Pansiteria at ang Peking Siopaw and Pansiteria. Halika kayo at ating alamin ang istorya sa likod ng kanilang tagumpay. Una nating binisita ang isa sa mga sikat na pansitan dito sa lungsod, ang Mabuhay Pansiteria. Nagsimula ang negosyong ito, 45 taon na ang nakararaan mula sa isang Tsinong nangarap na mapalago ang isang uri ng negosyong kainan. Dati-dati pa, tinatanong namin yung papa ko, bakit mabuhay yung name? Ang sabi niya, kasi yung first word na na-encounter niya pagpunta niya ng Pilipinas is mabuhay. Kaya yun yung, sabi niya, kung magkakawan-negosyo man ako sa Pilipinas, mabuhay ang ipapangalan ko. Yun lang yung parati niyang sinasabi kung bakit Mabuhay Pansiteria yung ipinangalan niya dun sa aming negosyo. As far as I can remember, ang kwento sa amin ay 1969, siya nagsimula sa Ilagan Apartment. Tapos yung second na pwesto daw namin is sa Casablanca. Tapos yung third na pwesto namin yung sa Main Highway. Tapos ito yung last na pwesto namin. Bali nag-transfer kami dito is March 30, 2009. So more or less mga 45 years na kami in the business. Nung una, sila lang talaga ng mama ko at saka yung mga kapatid ko. Mama ko at saka papa ko ang cook. Papa ko din ang tagagawa ng noodles. Kasi yung noodles namin is homemade. Everything fresh. So, yun talaga yung, sila talaga ang mag-partner. Kakaiba ang kainang ito dahil sa hanggang ngayon, tradisyonal na paraan pa rin ng paggawa ng kalidad na mga noodles ang ginagamit nila sa kanilang mga putahe. Very lucky din kami na ipinamana ng papa ko yung procedure ng paggawa ng noodles. Kasi yung noodle making namin is ganon sa sinaunang paggawa. Yung iniipit siya ng bamboo. I can proudly say na yung mga noodles namin is fresh every day. And wala siyang preservatives na nilalagay. So, every day siya ginagawa, early in the morning. So, yun lang yung gagamitin for the day. That's the reason then why we can sell our noodles. Amin is raw. Parang very freshly made siya just for the day. So, kung mapapansin nyo, pag prines nyo yung noodles namin, kahit piratin mo siya, may laman yung loob. At saka kahit tagalan mo siya lutuin, hindi siya nalalabsak. Sa ngayon, dinarayo pa rin ang kainang ito para paulit-ulit na tikman ang kanilang mga pansit. From the start, yun yung menu namin. Hindi kami nagpalit ng menu. Majority talaga ng menu namin is pansit. Kung mapapansin nyo, very konti yung ibang menu namin other than pansit. First menu talaga namin, yung pansit gisado, at saka pansit canton, at saka dati meron kami ng mami. Mami talaga. So, yun kasi siya, kung mapapansin niyo yung aming mga noodles ay homemade siya. Hindi mo siya maiko-compare dun sa mga noodles na nabibili outside. Pasasalamat naman sa kanilang mga magulang, ganun din sa mga patuloy na sumusuporta sa kanilang mga produkto ang ipinaabot ng isa sa mga anak ng nagtatag ng negosyong ito. Ang pasasalamat namin ibibigay muna namin sa parents namin. Although maaga silang namatay, at least may pinamana sila sa amin na negosyo na
matatag na dun yung sumuporta sa aming magkakapatid na hanggang makagraduate kami. Kasi wala kaming ibang negosyo, ito lang. Ito yung nagpa-aral sa aming magkakapatid. We are actually 11. Lahat kami nakagraduate dahil sa Mabuhay. Pinapasalamatan rin namin yung mga suki namin na mula bata ako hanggang ngayon, dito pa rin talaga sila kumakain. Nagkaroon na ng iba't ibang kainan sa Calapan, pero makikita mo sila na bumabalik at bumabalik dito. Dun sa mga taga-Oriental Mindoro at saka sa mga bumibisita sa Oriental Mindoro, inaanyayahan namin kayo na bumisita kayo sa Mabuhay Pansiteria at sinisigurado ko sa inyo na masisiyahan kayo sa pagkain na inihahain namin sa inyo kasi siya ay freshly made, yung mga noodles, at saka hindi nyo siya matitikman kahit sa ibang lugar. Kami ay makikita ninyo sa Ramirez Street, San Vicente Central, Calapan City, Mabuhay Pansiteria. Ang telephone number po namin 288-1073. Maraming salamat po. Matapos naming tikman ang masarap at talaga namang malinamnam na pansit sa Mabuhay Pansiteria, sugod naman kami sa Peking Siopaw and Pansiteria na dinarayo din dahil sa kanilang mga noodle products at kakaibang timpla ng siopaw. Peking ang pangalan kasi ang papa ko Chinese, sa China, sa Peking siya nakatira, kaya yun ang pinangalan niya. Place sa China yung Peking. Since 1980, Peking Siopaw na. Ang nagsimula nito, syempre papa ko, tapos Mr. Antonio Chua, tapos later on kasama niya yung brother ko, si Nelson Chua, kasi sila talaga yung magkasama na nag-manage ng restaurant na to. Hanggang sa ngayon, patuloy ang pagdayo ng mga food enthusiasts sa kainang ito. Ganon din ang ating mga kababayang bumibili ng kanilang mga produkto para ipasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. First, in-offer namin dito, siopaw talaga. Then, nilagyan ng mami, nilagyan ng siomay, pansit. Kasi yung mga yon brother ko na yung naglagay. Pero nung ang papa ko pa lang, talagang originally, siopaw and mami lang. Tapos nung nandito na yung brother ko, naglagay siya ng pansit, ng siomay. Then later on, dumating din yung isang sister namin. Dito na rin nagstay. Nagdagdag din kami ng mga palabok, spaghetti. May maki rin nung sa brother ko, dinagdag niya. Kaya yun. Tapos nung dito na rin ako nagstay, nagkaroon din kami ng mga ibang product, yung mga pasalubong type. Yan, katulad nito, embutido. Laging umu-order yung mga taga dito na nasa Manila na. Then, dinadala nila doon kasi sobrang love nila yung siopaw namin. Yung lasa, consistent, hindi nagbabago. Tsaka yung pinaka-dough namin, iba. Hindi katulad na ibang siopaw na mabibili mo dyan sa lansangan o yung mga naglabasan ng mga siopaw factory. Iba talaga pag natikman mo yung dough ng siopaw namin. Meron kami chicken siopaw, asado siopaw, and bola-bola siopaw. Sa huli, pasasalamat din ang pinaaabot ng isa sa mga nagmamanage ng business sa kanilang mga magulang na siyang nagtatag nito. Ganon din sa mga kababayang patuloy ang pagsuporta sa kanilang negosyo. Siyempre, papa ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ang Peking Siopaw. At sa mga kapatid ko na tumulong sa papa ko. Kasi ang kami, talaga sa Manila based kaming lahat talaga eh. Brother ko lang tsaka papa ko yung nandito. So sila yung nag-aasikaso nito. Kaya sa kanila, sa kanilang lahat, salamat. Lalo na siyempre sa papa ko. Na talagang kung hindi nagkaroon ng ganito, parang malaking tulong din para sa aming family. Paanyaya rin sa mga gusto pang tikman ang kanilang mga produkto ang iniwang mensahe sa aming pagbisita sa Peking Siopaw and Pansiteria. Yung mga gustong kumain at mag-try ng siopaw namin sa buong Calapan, Oriental Mindoro, 288-3855, yun ang aming landline.
Patunay nakahanga-hanga ang galing na kanilang pinakita sa kung papaano nila napanatili ang lasa ng kanilang mga pagkain na kung saan patuloy na binabalik-balikan ng kanilang mamimili. Talaga namang saludo kami sa inyong tagumpay at hangad namin ang higit pang tagumpay ngayon at sa susunod pang mga taon. At mga Kalepeño, samahan niyo ulit ako sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Hans at Kalepeño, magtagumpay ka.